Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na. Pasabog ni Boyeng Rimulya. Matindi dito sa press con niya. Talagang matapang na sinabi na si Senator Marcoleta ay kakasuhan na at aarestuhin. Nako po mga kababayan. Pati mga kontraktor daw ay kakasuhan na. Hinog na hinog na. Nako mga kababayan ko. Ito na ba ang mitya ng people power? Ito na ba ang umpisa ng paglabas ng mga Pilipino para ipaglaban ang batas at katwiran? Nako po mga kababayan, panoorin po natin. Nako, at panoorin din natin yung resback ni Senador Marcoleta. Nako po, kaya pala mga kababayan, yung impeachment ni Sara Duterte ay ginagamit lang nila para hindi na pag-usapan at mabaon sa limot yung flood control na trilyones. Inamin po ni Gatchalian Black na aso ng Malacanang. Yan kasi ang sabi ng mga komento na aabutin ng 9 na buwan ang impeachment na ito. Sabi ng mga nag-iisip mga kababayan, ginagamit ang impeachment para mawala ang flood control issue. So dito mga kababayan, kung sino pa yung mga lumalaban dito, gaya ni Senador Marcoleta, kanilang ginigipit at aarestuhin at kakasuhan. Alam nyo ba si Bunoan, na isa po sa mga bossing ng maleta? Hindi bossing yung pinakababa na mga bossing. Aba, gagawing state witness mga kababayan. Ibig sabihin, absuelto sa kasong plunder. So dito kay Marcoleta, aba siya yung inuna. Nakita nyo kay Joel Villanueva yung naghudas na Judas is Lord at kay Escudero. Aba, nauna pang kasuhan itong si Marcoleta. Panoorin po natin ang pasabog na ito. Nako po, ito na yata ang patibong. Kasi si Marcoleta, pag ginalaw nyo, patibong na ito. Tila isang mitya ng dinamita ng anumang oras ay sasabog pag ito ay sinindihan nyo. Alaka, panoorin po natin. Ito po mga kababayan ko. Magugulat po kayo. Nako po, Boyeng may pasabog na. Nako po, ito na. It's Senator Marcoleta, definitely. For resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Nagsasampayan ng kaso na sa Sandigan na yun. Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Kita nyo mga kababayan, si Defensor, sinampahan na rin ang kaso ni Matibag sa NBI. Human trafficking din daw ito. Kay Marcoleta, tignan nyo mga kababayan yung mga bata-bata nilang media, pinagtatawanan pa si Marcoleta. Na tila gustong-gusto nila na makasuhan at maaresto. Kasi nga si Marcoleta ay pinakamatapang na senador na walang hindi nagpapatibag kahit si Matibag pa ang aaresto. So ngayon po mga kababayan, si Boyeng na. Talagang sa linggo, aarestuhin na yun, no? Maghahain ngayong linggo. Ayon kay Ombudsman, plunder. Isipin nyo, naging plunder na yung donasyon ni Marcoleta. Kinasuhan din yung, yung co-perpetrator daw na si Mike Defensor. Nakita nyo mga kababayan, sa dami po ng mga akusado dito sa flood control issue na ito, si Marcoleta ang inuuna nila. Si Marcoleta ginigipit nila. Sabi nga ng mga komento, sige Boyeng, simulan mo na. Nang makita mo kung anong hinahanap mo. Kung gusto mo ng dinamita, sindihan mo na yung mitya. Kung gusto mo ng patibong, kainin mo na yung patibong para malaman na. Di ba mga kababayan ko? Nako po, ito yung full video.
talagang gusto nilang arestuhin si Senador Marcoleta dito. Ito po ang full video mga kababayan ko. Nako po, ito na ba ang Bendalo? Marcoleta huhulihin na. Halaka. File na. For preliminary investigation. Okay. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. Mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw, congressman ka. Kung ikaw, contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Imagine calm, hydrated skin with no redness. Celamax Noni Ampoule. Repair and hydrate in one. Ayan mga kababayan, iyan yung masamang balak nila kay Senador Marcoleta. Gagawin nila lahat para gipitin at takutin. Nako po mga kababayan, pero I bet to disagree mga kababayan. Kung kaya nilang takutin si Judas Iscariote na si Joel Villanueva at kay Escudero, si Marcoleta, kahit anong gawin nyo, hindi matatakot yan. Kumbaga si Marcoleta, isang matapang at may paninindigan na senador. Hindi gaya ng mga Bendalo na aso-aso. Nako po mga kababayan, ito na ba ang mitya? Ito na ba ang people power na inaabangan natin? Pag si Marcoleta ang aarestuhin, halaka, ayan ang pasabog natin dito. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Malalaman na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka 2. Baka 2. Dalawa. Isang Sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Baka 2 pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Pero although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din. Kung po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun yun? O, kita nyo, pinagtatawanan pa mga kababayan, conflict of interest daw. Yung donasyon na binigay ni Mike Defensor, yung dating congressman. Di ba mga kababayan, ito ang ginawang plunder kay Senador Marcoleta. Yung donasyon, ginawa nilang plunder. Ito ang ginawa nilang butas para kasuhan si Senador Marcoleta. O nakita nyo, pinagtatawanan pa ng mga media. Alam natin kung sino ang mga to mga kababayan na talagang nanggagalaiti sila kay Senador Marcoleta. Nakita nyo, sa dami ng mga akusado na Bendalo, mga congressman, meron bang nakasuhan? Meron bang PI dyan? Preliminary investigation? O hinog na? Wala. Sa dami po mga kababayan ng congressman,
nadawit sa trilyones na ninakaw. Pero si Senador Marcoleta ang ginigipit nila. 'Di ba naipakulong nila si Jinggoy? Yung si Escudero ginipit nila kaya nag-over the bakod. Ito namang si Judas Iscariote na naghuda sa 13 na senador, talagang sa dami-dami ng mga Judas Estas Barabas na magnanakaw sa gobyerno, si Marcoleta ang ginigipit. Nako po mga kababayan ko, ulitin natin. Nako, sige gawin nyo na para malaman na. Para magkaalamanan kung ano ang magiging kahihinatnan ng pag-aresto or pagkakaso kay Marcoleta. Sige, gawin nyo na. Tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Baka dalawa. Dalawa. May isang sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga... Ayan mga kababayan ko, ano naman sinasabi ng taong bayan dito? Ito po mga kababayan ko. Saan na kaso ng Cheese at Joel? Baka mabulok na. Kasi noon pa hinog din, sabi mo, di ba? Na bullshit ako sa pagmumuka ni Rimulya dahil sa katanghan niya sa batas. Kasuhan nyo, nakahanda kaming lahat. O, tignan nyo, handang-handa na po mga kababayan ko. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan ngayon. Yun din. Yung po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Sir, is it Senator Joel Villanueva? For this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then, O, tignan nyo, pinagtatawanan nila mga kababayan. Talagang iginigiit nila na si Senador Marcoleta. O, tignan nyo ha. Pinagtatawanan ng mga bias at bayarang media. and then any clue dun sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Magsasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Hindi nga. For PI. For na. reso. For PI na. For PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Sir, I'll stay lang with the... At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will. O, yan, nakita nyo po si Bunoan, yung sekretary ng DPWH, ay gagawin nilang state witness. Nakita nyo po mga kababayan? State witness! Alam natin mga kababayan na hawak nila ito.
nakita nyo naman sa dami ng pinasabog na mga akusado na mga Marines ni Diskaya hanggang ngayon wala pong na fa-filean ng kaso. Ang nakakasuhan lang dito mga kababayan ay yung mga lumalaban sa katiwalian at dito sa mainit na issue ng trilyon na maleta gang. Hanggang ngayon po wala. So ang ginigipit po nila si Senador Marcoleta, parang si Juan Bautista nung panahon ni Haring Herodes. Alam natin na si Haring Herodes ay nakitaan din ng paglabag sa mga batas noon. Gaya ng nangyayari ngayon na yung katwiran binabaluktot nila. Mas magaling pa sila sa Korte Suprema. Tignan nyo po itong mga majority ngayon ng mga senador. Itong Gatchalian Black. Diba? Mas magaling pa sila sa Korte Suprema. Mas magaling pa sila sa mga nag-aral ng abogasya, ng mga pag-i-interpret ng mga batas natin. Mas magaling pa sila. So ngayon mga kababayan, yung paglabag po sa karapatang pantao at sa katwiran, binebendalo nila. Nakita nyo po kung sino pa yung mga magnanakaw. Kung sino po yung mga may ebidensya. Kung sino yung mga sumisigaw. Kung sino yung mga nagsasalita. Yun po ang ginigipit at kinukulong. O tignan nyo po si Gutesa nasaan na. Pinatahimik na mga kababayan. Yung 18 Marines, ayaw na rin ipatawag ni Tuplok. Nila Ping Lacson. Ito yung si Ping Lacson mga kababayan, pinuri niya yung kasama niyang beshi. Si Ping Lacson, mas magaling daw ito kay Marcoleta. Walang-wala daw sa kalingkingan ni Ping Lacson si Marcoleta. Wow, galing! Ganito ang mga samahan ng mga bendalo. Wala na talaga mga kababayan. So si Marcoleta, ano mang oras mga kababayan, ay i-issue na yung warrant of arrest. Ayun, Marcoleta at mga kontraktor. O isipin nyo, si Marcoleta isinama nila sa mga kontraktor. Si Marcoleta walang kasalanan, malinis na politiko, hindi gumagawa ng katarantaduhan at pagnanakaw, pero yan ang ginigipit nila kasi si Senador Marcoleta ang matapang na nagbubulgar na nag-iimbestiga ng flood control issue. So ngayon mga kababayan, itong impeachment ni Sara, ginagawa nilang pantakip sa issue ng pagnanakaw para tumahimik ang mga nagsasalita. Kay si Marcoleta, ayan na, aarestuhin na. Hinog na daw. Naku po mga kababayan ko, magugulat kayo dito. Arestuhin nyo na para malaman nang magsilabasa ng mga taong bayan dito. Naku po, milyon-milyon ang lalabas sa kanto. Milyon-milyon ang lalabas sa kanilang sambahayan para ipagtanggol si Marcoleta. Naku po. We will discharge him from, we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. As a state witness. Isipin nyo, si Sir, Bonoan. elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Pero yung mga Diskaya, mga kababayan, hindi niya pinayagan na maging state witness. Kasi nga po mga kababayan, inagaw na nila yung posisyon ni Senador Marcoleta nung siya pa ay chairman. So si Diskaya, inalis nila bilang state witness para sila yung natatanging magsasalita sa mga kawatan dito na hindi lang silang nakinabang sa flood control, kundi merong mga malalaking big boss dito. Nako po, kaya si Marcoleta, yan, ginigipit na mga kababayan ko. Okay? Okay pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. We didn't even ask
this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy. Ayan mga kababayan, kaya pala binabawasan nila yung minority para po dito sa pagboto ng impeachment ni Sara Duterte. Yung mga magnono sa impeachment na kaalyado ni Sara Duterte na papanig sa katwiran, unti-unti nilang binabawasan yung mga minority ngayon para ang gawin nila, ibebendalo nila na pag nakakulong na daw ay wala nang bilang ang kanilang boto. Isipin nyo mga kababayan, pati yung mga bobo na ex-justice, itong si Carpio, ito, di umano may mga nakapost sa social media, maski mga legal luminary na mga bendalo. Pag nakakulong na daw mga kababayan, excluded na daw, hindi na daw nila i-include sa botohan sa impeachment. -1, -2, -3, pati si Bato. Halimbawa, Jinggoy, -1. Bato, -1. Marcoleto, -1. O di -3 na. O ilan na lang yung yung minority. Tapos gagawin nila, 12 na lang ang boto sa impeachment na 16 dapat or 17. Di ba mga kababayan ko? Nako po, bendalo na talagang nangyayari. Kung sino pa yung matitino, kung sino pa yung mga lumalaban sa katiwalian, sila ang ginigipit. Gaya ni Senador Marcoleta. Nako, arestuhin nyo na para malaman na ng maglabasan ng mga taong bayan. Yan ang sinasabi ng mga Pilipino na nagko-comment. Of what he has said in public, that of course, given the sworn statements that he has executed, will O, di ba? Pati yung media alam yung naratibo, alam yung imo-move ng mga bendalo. Ganyan naman ang ginagawa nila mga kababayan. Gusto nilang gipitin yung minority na kaalyado ni Sara Duterte. Kaya si Marcoleta, ginigipit nila, mga kababayan ko. Alam natin na ito yung kanilang taktika. Hindi nyo may itatago kasi hindi naman bobo mga Pilipino. actually make a case for his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story. Kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan. No? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore. O, kita nyo mga kababayan ko, yan po ang gusto nila. Pag nakakulong, pag plunder na, hindi na pwedeng bumoto. O, nakita nyo mga kababayan ang kanilang mga ginagawa. Hindi naman bobo ang mga Pilipino para hindi malaman yung mga ginagawa nyo. Nako, boying! Yan ang sabi ng mga komento. Sige, arestuhin nyo si Marcoleta para malaman na. Yan ang sabi mga kababayan ko. Tignan nyo yung mga komento ha. Basahin po natin. So yan yung taktika nila para ma-impeach si Sara. Yung mga kinasuhan nila ng plunder ay baliwala na kasi masususpindi na ng ombudsman. Kasuhan nyo na. Nakahanda na kaming lahat. Hinog na yung kaso ni Joel Villanueva. Bakit hindi pa siya inuli? Mag-iingat tayo. Nako po. Private donation plunder kay Bendalo. Ombudsman Bonjing. Alaka. Ang galing naman nitong ombudsman na ito. Ang tanong, hanggang kailan kaya humahatol ito? Yang, nako po mga kababayan ko. Jesus, mga corrupt officials, bilisan mo nang iserve ang warrant ni Senador Marcoleta nang malaman mo. Alaka. Yung mga binibigyan ng mga maleta, di mo kasuhan. Isipin mo, pinangalanan na isa-isa,
hinog na din yung mga pagkabulgar na mga pangalan nila. Hala ka. Enjoy lang, Boying. Panapanahon lang yan. Talagang masyadong halata. Ligtas na si Erich. Naku po. Ombudsman, puro press conference, puro tokis, daldalwento, istoryahe. Paano po kaya nakalaya anak niyan? Container din na kusyan. Alaka, magtrabaho ka na, patas. Nauna pa si Marcoleta kay Joel. Naku po, mga kababayan ko. Ito na sinasabi natin, Bendalo. Si Marcoleta ba ang unang makukulong? Tapos pag nakulong na, hindi na makakaboto sa impeachment ni Sara kasi nga suspendido na. Yan po yung plano nila, mga kababayan ko. Binendalo nila. Yung batas, binaliwala nila. Naku po, mga kababayan ko, yan ang sinasabi natin na Bendalo. Talagang lahat gagawin nila para pagtakpan ng mga pagnanakaw nila. Hala ka. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We're evaluating some of the affidavits that they have executed individually, and we'll be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think po, for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines. Kasi po si Attorney Baligo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements. What daw na- happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Di ba mga kababayan, yung statement nila kay yung ginamit po nilang ebidensya yung mga binulgar ni Orly Gutesa. O di ba? O yung isa si Tambaluslos umamin na hindi lang ako yung pwedeng isang ganyo. Marami akong ibubulgar yun na nahimik na, mga kababayan, o nasaan na. Di ba mga kababayan? Tapos si Marcoleta ang inuna. Mas nauna pa kay Judas Iscariote. Mas mauna pang makasuhan at aarestuhin nila. Yan si Jesse Escudero. Nauna pang nahinog na. Di ba sinabi din ni Boying ito? Nako po mga kababayan, Bendalo na talaga ito. Thank you, sir. Okay? Hindi, yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here, and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi, yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. O, kita nyo, we present the cases immediately pagka may case build-up na. Pero yung mga Marines, hindi nyo ini-entertain. So, absuelto na si Erwin Tuplok. Absuelto na yung mga nakatanggap ng mali-malita. Sila Abante, sila Luistro, sila Garin. Di ba? Ang dami mga kababayan ko. Ang dami pong mga akusado dito, pero si Marcoleta, nako mga kababayan ko, tignan nyo mga komento, galit na galit dito. Ombudsman na puro press conference, puro takis, daldalwento. Nako po. Langya talaga tong Bangag Republic, nakakarma din ito pagdating ng araw. Sa lahat ng mga naging ombudsman, ito ang pinaka. Nako po mga kababayan ko. Haba ng buhay ni Boying. Nako, yung mga komento. Si Romualdez, kasuhan mo na para lumabas lahat. Dapat ang Office of the Ombudsman unahin ng taong bayan para titiklop klaro na may pinagtatakpan. INC at mga DDS, magkaisa tayo at
magpapakulong. Tingnan natin kung kakayanin ng gobyerno ni Bangag ang pagpapakulong at pagpapakain sa kanila. Matagal nang hinog ang mga kaso ni Cheese at Joel. Nahahalata na nga bakit PI na naman, halata na masyado ombudsman. Tingnan nyo mga kababayan, yung si Joel, PI, preliminary investigation, at yung si Chis Escudero, baliwala ito. Pero si Marcoleta, hinog na hinog. Kita nyo po mga kababayan, langya talaga. Bendalo ang nangyayari mga kababayan ko. Yan ang mga nangyayari. Kaya sabi ng komento, bilis-bilisan mo, boying, arestuin mo si Marcoleta nang maglabasan ng mga Pilipino. Dito nyo makikita ang tunay na boses at kapangyarihan ng bayan. Ito na ba ang people power na inaantay natin? Na mananagot ang mga magnanakaw dito? Halaka yun ang mga komento. Kaya i-like at i-share nyo ang video ito mga kababayan ko. Papayag ba ang taong bayan na si Senador Marcoleta ay ipakulong nila kahit wala itong kasalanan? I-comment nyo po. For transparency, for a better democracy. Naku po, antayin nyo. Talagang magkakaroon ng higanteng rally. Pinakahiganteng rally na lilindol sa Pilipinas. Abang-abangan po tayo pag may hudyat na. Sasama talaga tayo dyan. Para ipagtanggol si Senador Marcoleta. Ipagtanggol ang katwiran at katotohanan. Dapat walang pagtakpan. Diba mga kababayan ko? Shout out kay Gaspar Beltran, kay Ma'am Mirna Aurora, kay JJ, at sa lahat po ng mga kababayan natin, kay Ma'am Luke Isip. Ayan, shout out po sa inyo, taga England. Salamat po sa inyong suporta sa channel natin. Mabuhay po.